Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo for our second reading of the day today. Pasensya na po kayo kung medyo gabi na po at alam ko naman po na ginabi na po ako sa pagbibigay ng second reading of the day. Yan, pasensya na po kayo kasi yung mami ko ay paalis na po. Kaya ngayon po ay ako po ay magbibigay na sa inyo ng pangalawang reading ngayong gabing ito. Balasahin muna po natin. Kami po ay nasa ibang lugar, no? Because my mommy pupunta na po siya ng States sa Wednesday. Babalik na po siya doon. So, nag-i-spend na po ako ng time with her. Kaya pagpasensyahan niyo po kung ako po ay medyo busy po at bumabawi po sa aking nanay. Kasi magkikita po kami ulit sa October na pag-uwi ko doon. Okay, sana po ay napanood nyo na po ang lahat kahapon at ang first reading for the day today. Tingnan po natin ang ating baraha. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. At pili po rin po tayo dito ngayon ng isa pa. Balasahin muna po natin. Pili po tayo ng 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Okay. Imagine niyo po ako ay nasa inyong harapan at binabasahan ko po kayo ng ba't ganun? Ayun. Okay. Silipin po natin kung ano po ito. Breakthrough, clarity, and sharp mind for your first card, Ace of Swords. So, nakikita ko po ngayon talaga ay nakikitaan ko po kayo ng ang person nyo po ay sunod-sunod po ang dagok, no? Nag-iisip po siya ng ways on how to move on from this kind of situation, pero hindi po siya makaalis-alis sa sitwasyon na to. As a matter of fact, sunod-sunod po ang kanyang kalungkutan at karma, no? Ang malas sa kanya is sunod-sunod po talaga. Hindi niya po alam kung paano po ito maiiwasan, no? Pero sa totoo lang po, hindi niya po talaga maiwasan. At sa nakikita ko po, ito ay sa susunod na panahon ay mas lalala. Ayan, for your second card alone, no, it's all about stress and burnout, no? Ang taong pong ito ay stress na stress pag malas-malas at talagang makikita niyo po na sunod-sunod po ang dagok sa kanya, no? Sunod-sunod po ang dagok, ang kamalasan. Kaya, ayan po, sa nakikita ko po talaga ngayon ay never po itong matatahimik. As a matter of fact, pagod na po ang isip niya kakaisip. Ayan, no? So, ang title natin is pagod na ang kanyang isip sa kakaisip sa lahat ng kamalasan.
na nangyayari sa kanya. No? So, pagod na po talaga ang isip niyang mag-isip, no? So, meron pa ako nakikita dito na poverty, and need. So, totoo lang po ngayon, sunod-sunod po ang kamalasan nito, sunod-sunod po yung paghihirap niya. Kaya po, sooner or later, talaga pong sasabog po ang isip nito kakaisip, no? Hindi niya na po kakayanin pa na talagang mawala po yung kakaisip niya sa mga problemang dumarating sa kanya. Hindi po mawawala sa isip niya at lalo pa po siyang mag-iisip sa mga susunod na araw. Samantalang ikaw po ay nakaka-recover na, no? Somehow, kahit hindi po itong taong to humingi ng patawad, somehow yung ikaw na patawad mo na po yung sarili mo sa lahat ng mga nangyari sa iyo, no? And as a matter of fact po, kung titingnan niyo po talaga, ang taong ito po ay unti-unting lumalagapak, no? So, totoo lang po, lumalagapak itong taong ito. Yan. Yan. There's emotional immaturity akong nakikita dito. Medyo naging emotional, medyo emotionally immature pa po talaga ito, at lalo po ngayon lalo po siya naging immature ngayon, or alam niyo po ba na takot kasi itong tumanda, or takot itong mawala yung kanyang kinang, no? GGS po siya sa sarili niya, pero as a matter of fact nawawala po yung kumpiyansa nito sa sarili niya, no? Nag-move on po siya sa buhay niya, leaving behind, walking away, moving on with his life. This is an air sign, no? Talagang sa nakikita ko po dito, tinatry niya pong mag-move on sa iyo, tinatry niya pong alisin ka sa sistema niya, pero isa po siyang failure. No? Hindi niya po mabalanse hindi niya po talaga mabalanse yung mga bagay-bagay, and as a matter of fact, pagod na pagod po ito mag-isip, no? Pagod na pagod po talaga siya, at sa totoo lang po ay makikita mo po dito na hindi po balanse yung buhay niya, kung hindi gulong-gulong-gulo po siya. Ayan, pareho, moving on, leaving forward, moving forward, leaving behind. Ayan, tinatry niya po talaga yung best niya maka-move forward, pero hindi po talaga, no? Hindi niya po makuha, at hindi niya po magawang mag-move on, at hindi niya po magawang itigil ang pag-iisip niya, no? As a matter of fact, isip po to ng isip tungkol sa iyo, sa mga nagawa niya sa iyo. At hindi lang po yan, bukod sa pag-iisip niya sa mga nagawa niya sa iyo, nakukonsensya po ito. Pero ang pinapakita niya po is wala siyang konsensya at all. Huwag niyo pong paniwalaan. Kung nakikita niyo po na masaya siya sa third party, pero deep inside po, nakukonsensya po ito sa iyo. At talaga naman na hindi po siya pinapatahimik ng kanyang isipan, no? Totoo po yung sinabi ko na aaligagato, at hanggang ngayon po ay talagang hindi niya po maintindihan kung ano ang dapat niyang gawin para matigil daw po ang pag-iisip. Kinakausap niya po yung inner self niya, kinakausap niya po yung sarili niya kung paano po, o anong mga ways on how to move on from everything, no? Sa totoo lang po, pagod na pagod po siya, pero wala siyang magawa kung hindi tanggapin na lang po na lagi ka pa rin niyang naiisip. There's a sudden awakening, no? Choosing happiness. Gusto niya pong maging masaya. Gusto niya po na mag-move forward na from everything that is happening or that has happened sa buhay niyong dalawa. Gusto niya pong ma-realize po na hindi po tama, no, yung mga ginawa niya sa iyo. Pero sa ngayon po, kahit nare-realize niya po yun, hindi po tama yung pag-iisip niya pa rin. Yung ego niya, yung pride niya, nandiyan pa din po, no? As a matter of fact, nahihirapan po siyang tanggapin na siya yung may kasalanan, kasi
i-justify niya po na ikaw lahat yung may kasalanan. Teamwork and collaboration. Sa nakikita ko po dito, meron pong teamwork and collaboration siyang naiisip sa inyo na nung during your time, kayo raw po ay magkakampi. You are one sa lahat. Nagsusuportahan kayo at talagang makikita mo dito na talagang nagsusuportahan kayo. Talagang may backup nyo po ang isa't isa. Pero now, nawala na po yung support na yon sa kanya, no? Simula po nang nawala ka, nawala na rin po yung support mo sa kanya, and he felt na ngayon ay mag-isa na lang siya. Ang dami mo pong sinakripisyo sa taong ito, no? Pero hindi po siya naging honest sa'yo. Sa dinami-dami po talaga ng ng sinakripisyo mo sa kanya, ngayon niya lang po naintindihan kung gaano ka nagsakripisyo, gaano mo siya minahal, at talagang makikita mo dito na yung honesty po ay hindi niya po naibigay sa iyo. Yung loyalty po ay hindi niya rin po naibigay sa iyo. Kaya dishonest na po to at hindi din po siya loyal sa iyo. At ang dami niya pong sinabing mga kasinungalingan na nag-create po ng loneliness sa kanya and isolation. Ina-isolate niya po yung sarili niya kasi ayaw niya pong matanong, ayaw niya pong makausap ng iba, ayaw niya po na maramdaman yung lungkot niya, ayaw niyang maramdaman yun ng ibang tao, ayaw niya na makita po siya ng ibang tao na malungkot siya at makarating sa'yo, no? Now, ina-avoid lang po nito yung conflict, no? Pero sa totoo lang po, sunod-sunod na kamalasan po. And for those of you na nabuntis si Chabilitang Palaka or whatsoever sa iba, no? Nakikita ko po na masusunod pa po yung kamalasan nila sa buhay. There's burned out and overstress. Hindi po niya alam saan magsisimula ang buhay niya. Paano po magsisimula ulit ang buhay niya. At gulong-gulo daw po ito sa buhay niya ngayon. No, nawala po yung saya, nawala po yung happiness niya. At talagang napalitan po ng lahat ng stress na pwedeng niyang maramdaman. There's coldness. No, meron po silang meron silang nararamdaman ngayon na panlalamig sa isa't isa, or meron po itong mangyayaring manlalamig po sila sa isa't isa. Oh my God. Coldness, no? Matigas po ang ulo ng person mo. That's why, ayan po, oh, there's coldness, no? Hindi po sila magkaintindihan, and most of the time, nag-aaway po sila dahil pareho po silang matigas ang ulo. Walang motivation, lack of passion. Ngayon, nararamdaman po nila yan sa isa't isa. Even sa sarili nila, nararamdaman po nilang tinatamad po silang pareho sa buhay. Ngayon, nakakaramdam sila ng anxiety, trauma, and hopelessness. Sometimes, gusto ka pong kontakin ng person mo pero pinipigilan niya lang po because of too much pride, too much pride po talaga ang nararamdaman ng person mo. And for your last card, this is all about give up and overwhelm. Give up na po siya sa lahat ng nangyayari. Hindi niya po alam hanggang kailan niya daw po ito mararamdaman. No, to be honest with you, hindi niya po alam hanggang kailan niya mararamdaman to. Kaya po, ayan, give up po siya sa mga mangyayari ngayon at sa mga susunod pa, para iniiwasan niya lang po lahat. Ina-avoid niya lang po yung conflict. Kaya ayan po ang nangyayari sa kanya. Give up po siya, pero pinipilit niya pa rin pong ipakita na okay lang siya dahil sa pride and ego. Gusto niya pong pakita na, hey, I am totally fine and I am totally okay. So that's it for your second reading of the day. At sana po ay naka-resonate po kayo. And if you do, please give me a like and comment down below para po malaman naman po natin kung kamusta po ang inyong mga saloobin. Okay, may God bless you everyone. And para po sa talagang gustong makasigurado, no, pwede nyo po akong kontakin sa Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Yan po ang aking only legit FB account and legit and official FB account. So,
Ayan po, no, kailangan nyo po akong i-message dyan para ma-message back ko po kayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat, and for those of you who wants to give me a super thanks, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. May God bless you everyone, and life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow. Huwag po kayong mawawala at huwag po kayong magtatampo kung hindi po ako agad nakapag second reading. But here I am. Eto na po, I kept my promise at ayan na po ang second reading of the day. Maraming pong salamat sa inyo, and wag po kayong malulungkot. Magbabalik po ako. Thank you and God bless you. Good night everyone. Have a very good night and sleep tight. Bye. I love you all. To all my ever solid and loyal Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Good night everyone. I love you all. Bye.